I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Ito sa part ng sa Ayungin Shoals diyan sa West Philippine Sea. Nakita nyo ba kung paano ipinagtanggol ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan ang bansang Pilipinas, ang soberenya natin, itong sa West Philippine Sea, kung paano niya ipinaglalandakan sa international mga kababayan na ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal ay sakop po ng economic zone ng bansang Pilipinas. Kung nakikita nyo naman ang pangharas ng mga Chinese vessel sa atin, pero nananatili po tayong kampante, kalma, hindi agresibo. Kung tutuusin, ang China ang nagiging agresibo. Pero dahil dito sa ginagawa ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan diyan sa international, humanga ako mga kababayan. Talagang pinaglalandakan niya na ang bansang Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, tayo po ay nanalo po sa International Arbitral Award noong 2016 na kailangan igalang ng China yung napagkasunduan na yan. Kasi mga kababayan, ito si Congressman Rodriguez, napahanga niya ang mga banyaga ng mga katabi niya. Ganun dapat ang mambabatas. 'Di ba? Sabi ko nga, mayroon ng kasama si Pangulong Marcos Jr. Na pinapanawagan ang kapayapaan. Na dapat igalang ng China kung ano po ang napag-usapan noong 2016 na kung saan ang Pilipinas ay nanalo. Yan si Pangulong Marcos Jr. at si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan. Believe ako dito sa taong ito. Saludo ako talaga sa kanya. Yun dapat. Ang gagawin ni Sara Duterte, pagtanggol niya ang sarili niyang bansa, basta bansang China. Pero wala no comment Ito, sabi kasi dito, ayan ng isang araw, PH poses back, hit China, projection in West Philippine Sea row. Yan ang hirap sa bansa na ito, ewan ko ba, napakagahaman lang may sinabi kasi dito, sabi dito ng GMA News. Ayan sabi po dito mga kababayan. Ayan the Department of National Defense on Saturday said China was projecting onto the Philippines and its defense partners by urging Manila to cease and fragment provocation and propaganda. Yun ang China, mga bes, ginagawa nila, binabaliktad tayo. Alam nyo, naalala ko tuloy. Parang same din sa style ng mga DDS. Gumawa ka ng mabuti, mali po sa kanila. Biro nyo, at nakikita natin kung sino po ang nagtatrabaho. Walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. Pero mali pa rin. Parang style China. Totoo yun. In a statement, DND spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andulong said that the Philippines would not tolerate China alleged blackmail and stress that is in China that poses a real threat to regional stability. Diba? You see? Mahilig sila manggagatong, mag-black propaganda. Ang pinapalabas, Pilipinas ang mali. Pilipinas ang nagpo-provoke. Pero, kung talagang pag-aralin mo, sila po ang masyadong nagpapakita ng agresibo dyan. Alam po natin, area po natin. Pero, sa akin nakikita ko, parang inaangkin na nila Pero hindi dapat ganun. Kaya dahil dito, nako mga kababayan, sabi ko sa inyo, panuorin nyo po itong si Congressman Rufus Rodriguez kung paano niya ipinagtanggol ang soberenya ng bansa. Eto na. The Philippines has filed since 2022 245 diplomatic protests for China's attacks and dangerous behavior in the West Philippine Sea, our 200-mile economic zone. Mr. Chairman, this year alone, 47 protest notes because China's vessels have been water tunneling and ramming our Philippine vessels and laser targeting our Philippine Coast Guard ships. I call on all our members of the IPAC to join the Philippines
in urging China to follow international law for the stability and peace of our region. Thank you very much, Mr. Chairman. Wow. Oh, narinig nyo si Congressman na Rufus Rodriguez ng Cagayan. Iyan ang totoong makapilipino, pagtanggol ang sariling bansa sa harapan po ng mga banyaga. Tingnan mo, nakatunga nga sila. Namamangha sila, bumilib sila. Yung isa yung nasa likod, ito, pumalakpak siya. At itong babae na ito, tumango. Ibig sabihin, agree siya. Nakatunga nga sila lahat. Ibig sabihin, tama po yung sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan. Na pag-aari po natin. Ang Ayungin Shoal, ang West Philippine Sea, soberenya ng bansa. 2016, panalo po tayo sa UNCLOS. Na kailangan dumistansya ang bansang China. Igalang niya po kung ano po ang nasa batas, kung ano po yung nasa UNCLOS na ang Pilipinas po ay nanalo. No, 'di ba? Kaso lang ang China hindi po niya ginagalang kung ano po yung nakalagay po doon sa UNCLOS, sa International Arbitral Award. Hindi nila kine-recognize yun eh. Kasi alam po natin ang bansang ito ay gahaman. Nagugulat ako, nagtataka ako, bakit sa panahon ni Digong, nagkaroon po ng ganyan. May pagmamalabis ang ginagawa nila sa ating Philippine Coast Guard. Yan ang sabi ko, kung totoo po yung sinabi ni dating Chief Justice Carpio na isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China, maari yan ang dahilan kung bakit sila nanghaharas. Ngayon, mga kababayan, nakikita nyo, nagpapalakpak yung itong babae na sa likod. Ewan ko lang kung Chinese yan o Korea o Japanese eh. Lahat sila humanga. Hinihiling ni Congressman Rufus na i-urge ang China tanggapin or kilalanin ang International Arbitral Award noong 2016 na ang Pilipinas ang nanalo. 'Di ba? Hindi po tayo nakikipag-away. Hindi po. Dahil wala po yan sa bokabulary ng mamayang Pilipino ang makipag-away sa iba't ibang bansa or saan man banda. Lalo na po ang Pangulong Marcos Jr. Kung nakikita nyo, ang Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng kanyang pinupuntahan sa ASEAN Summit, lagi niya po yung pinaglalandakan ang pagtatanggol sa soberenya ng bansang Pilipinas. Kaharap pa nga ang mga matataas na opisyal ng China nung nakaraang buwan, nakaraang linggo, nasa sa ASEAN Summit siya. Ang kay Pangulong Marcos Jr. is kilalanin ang UNCLOS na tayo po ang panalo. Kaya bilib ako kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan mo. Tingnan nyo si Congressman Rufus Rodriguez. Di ba? Hindi na po kayo pwedeng magtaka sa kanyang aksyon. Ganon talaga po siya magsalita. Even po doon sa Quadcom. The best. Saludo kami kay Congressman Rufus Rodriguez. Tama po yung mga sinasabi niya. Ang galing, di ba? So yun mga best. The best talaga itong congressman na ito eh. Ganyan dapat ang gayahin nyo. Mga congressman, manawagan kayo. Di ba? Ipagtanggol natin ang bansa natin. Sa mga banyaga na gustong angkinin. Di ba? Minsan na tayo, kumbaga dumaan sa giyera dahil sa pang-aangkin ng mga banyaga nung mga panahon pa. Di ba? Kastila, Hapon, pero nagtagumpay pa rin tayo. Ganon ang Pilipino, matapang. Walang inaatrasan. So yun mga kababayan, saludo ako uli kay Congressman Rufus Rodriguez sa kanyang matapang na sinasabi na ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal ay soberenya ng bansa. The best ang itong congressman na ito. Ulitin po nga natin mga kababayan. The Philippines has filed since 2022 245 diplomatic protests for China's attacks and dangerous behavior in the West Philippine Sea, our 200-mile Canal Zone. Mr. Chairman, on this year alone, 47 protest notes because China's vessels have been water cannoning and ramming our Philippine vessels and laser targeting our Philippine Coast Guard ships. I call on all
our members of the IPAC to join the Philippines in urging China to follow international law for the stability and peace of our region. Thank you very much, Mr. Chairman. Oh, you see, mga bes? For sure, humanga itong mga banyaga na ito sa kanya. Humanga. Iyan dapat. 'Di ba? Oh, nakatango-tango sila yung nasa likod. Ibig sabihin sang-ayon sila. Peace ang kailangan natin, hindi away. Yun. 'Di ba? Oh, bumilib sila kay Congressman Rodriguez. 'Di ba? Ganun dapat ang gagawin ng mga iba't ibang bansa, ipagtatanggol ang soberenya nila sa mga mananakop. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more.